technically lahat tayo nag-e-experiment sa ating everyday lives, 'di ba? Na magtimpla ka lang ng kape, 'di ba? It's already an experiment kasi ikaw Uy, ilang nag-experiment ako ngayon. 'di ba? Ilang kutsara ba ng kape yung ilalagay ko para ma-optimize ko yung lasa ng kape ko. Hello guys, ako si Philip. At ito si Reggie ng Liknayan Podcast. Kami ay mga Pinoy physicist at ngayon ay may bago tayong kasama dito sa ating podcast. So, Reggie, pakilala mo na lang. So ang ating inanyayahan ngayon sa ating episode ngayon ay si Dr. Cherry Olaya. At si Cherry ay isang experimental physicist at nagtatrabaho siya sa Japan Riken. Kaso ang mas maiging makapagpakilala talaga sa kanya ay siya. So Cherry, maigi siguro na kwentuhan mo kami kung ano yung halimbawa nagdala sa iyo ngayon ng mabilis lang papunta sa experimental physics at ano yung siguro maikli lang ano yung track na ginagawa mo ngayon, yung career mo sa science. Ayan. So, hello sa ating lahat. Ako si Cherry. So, isa akong postdoctoral researcher from Riken Center for Advanced Photonics dito sa Japan. So, I started as an experimentalist doon pa nung nasa UP pa ako. So, I graduated bachelor, master's, and PhD sa UP. So, I've been doing optical science research since nag-member ako ng Photonics Research Lab. Ayun. So, doon na nag-start yung experimental career ko. So, I've been playing around with lasers for more than 10 years now. Oy, nice. So, may curiosity ako na feeling ko lang pwede natin bahagi sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin. Kasi halimbawa, madami mga estudyante siguro nakikinig. May point sa career ng mga estudyante, 'di ba? Lalo sa physics na pagdating mo third year o second year, siguro sa second year na ngayon ata, kailangan mo mamili ng lab o kailangan mo i-define yung trajectory mo. Isa sa point na yan, di ba mga estudyante tayo, di man talaga natin alam. Kasi Oo, totoo yan. Kung ikaw mag-experiment, so balikan natin, paano tayo napunta sa theory at experiment ng time na yun? Ikaw ba, Cherry? Paano mo na-decide? Ako, nung time na yon, actually, hindi ko talaga plan mag-photonics. Wala akong plano. Ibang lab yung plano ko. Pero, ang ano ko kasi nun is, na-invite kasi ako to check kung ano yung ino-offer ng photonics. Tapos, at that time, tinitingnan ko yung mga topics na ginagawa ng lab. And yung naging, interest ko nun is doing laser-induced breakdown spectroscopy. So, para sa nung binabasa ko siya, doon ko nakita na ang dami niyang applications, tapos kung ano yung mga pwedeng magawa, how the technique can be developed to iba-ibang applications. So, after sabi ko, parang gusto ko ring i-try ito. Kasi interesting din, di ba, na you're breaking down any material as sample using high energy laser. Tapos dahil lang doon malalaman mo kung ano yung particles na meron siya, ano yung molecules na meron siya, tapos malalaman mo na ito pala yung nanggaling sa kanya, ito pala yung nakuha niya. So, halimbawa, isa sa mga research na nagawa before structures ng solids din, di ba? Oo. So, halimbawa, isa sa naging research dati ng photonics was tiningnan nila yung gills ng janitor fish. So by using laser-induced breakdown spectroscopy, they're able to see kung ano yung toxins na meron sa river. So para sabi ko, ay ang galing, di ba? Parang interesting gano'ng application. So sabi ko, parang gusto ko pang makita ano pa yung pwede niyang magawa. Yung mga gano'n. Ayos. Actually, may overlap pala yung ginagawa namin ni Cherry. Kasi dito sa Max Born, mga lasers din siya, pero ako theory na side. Oo. Si Cherry, mga laser na experimental.
Oo, 'di ba? Makikita mo para ikaw siguro mas may visualize mo kung paano ina-apply yung mga theory na inaaral niyo Oo. kapag in-apply na siya in terms of real world application. Mm. Mm. So, yun. Kasi yung sa akin ngayon, ano naman siya, mga chiral molecules. Bali magsha-shine ka ng laser sa chiral molecules, tapos magde-develop ng mga theory na paano ma-separate yung dalawang enantiomers. So ano na rin siya, pumapasok na rin siya sa mga biological na Oo. applications pag na-develop. Oo. Ang daming nagre-research yan about chiral structures, Oo, umuuso siya dahil Seriously, sa attosecond lasers. Oo. May nakita akong bagong paper sa Nature, parang ano yung ginagawa nila. Tinetesting nila na i-identify yung cancer gamit yung mga chiral molecules na present sa katawan ng tao. Bali magsha-shine sila ng attosecond laser tapos titingnan yung response if present yung mga chiral molecules na markers ng cancer. Oh, talaga? So, Oh, maganda nga siya, interesting siya basahin. so pati cancer ay may mga ganyang marks. Na napapasok yung mga laser. So nakita mo yung application ng lasers tapos sumali ka doon sa laser lab photonics. Kasi nung bago yun, alam mo na ba kung alam mo kung ano yung talagang gusto mong gawin, halimbawa na alam mo before nung photonics. experiment, first year, second year, alam mo ba? Nalaman mo? First year, second year, sabi ko ang gusto kong gawin sa buhay mag-med. Eto ako ngayon. Doktor na. Doktor pa rin. Doktor pa rin. Tanggap ko na. Ayos. Alam mo yung mga meme na nasa aeroplano, someone get me a doctor. Oo, sabi ko, ako sana yun, kaso PhD ako. Kanina lang bumili ako ng flight ticket, tapos may drop down doon na Mr. Miss, kasi may nakaseparate na doctor. Di ko lang gagawin ko. Pwede ba tayo doon? Di ba? Cherry, dahil ikaw lang yung experimental physicist dito, tapos kami ni Reggie ay theoretical. Ano yung role ng experimental physics kapag nagre-refine tayo ng mga theoretical models at concepts? Ano yung ginagawa ninyo as experimentalist? So, actually, as an experimentalist, may tanong ako sa inyo mga theory people. Paano yun nako-confirm na tama yung mga equations nyo? Hindi, yan talaga din yung Actually, yan nga. Kasi yung way na talaga, ako naiintindihan ko yung way na nagpo-progress ang science ay sa side-by-side na pag-progress ng theory at experiment. Kasi yung theory, kailangan mong i-validate yung mga theory. Madami kasi mga teorya palagi kasi isa lang yung tumutuloy talaga diyan o na-narrow down mo siya. Paano gagamit ka na, kailangan doon ka nag-experiment kasi. So yung experiment yung pag-press forward ng theories, halimbawa yung sa particle physics o kahit sa relativity o kahit sa yung ano bang magandang equation, Schrödinger's equation, hydrogen atom. Hindi mo naman mako-confirm yung energy levels nun kung di ka mag-experiment at i-check mo yung spectrum ng atoms. So, yun. Oo, totoo yan. So, yan. So, actually, in relation to that, para sa akin feeling ko, experimental physics, siya yung nag-ground sa theoretical physics. Kasi siya yung nagsasabi na, ito pa rin yung direction natin. Kasi kung hindi mo siya nakikita or na-observe physically, parang wala kang way to prove na nasa tamang direction pa ba tayo? Ipupush forward pa ba natin itong inaaral natin na field? Kasi kung hindi, di ba parang walang appreciation first of all with the general public din na, di ba, kung paano mo ma-relate yung theory to society kung hindi mo siya maipapa-imagine
in such a way na may imagine din ng ibang tao. So for Yes. me, it's a way to ground the theory, and it's also a way to ma-relate, maitawid mo yung theory to society. Ganda. Oh. Siguro dagdagan ko din. Kasi sabi nga ni Cherry, way siya para mag-ground yung theory. Pero 'di ba kasi sa theory, for example, iso-solve natin yung Schrödinger equation ng isang physical system. Hindi naman talaga natin siya maso-solve ng buo eh. Ina-approximate natin siya. Ngayon Oo. yung approximation na gagawin natin ay ibe-base sa kung ano ba yung regimes na kayang ma-measure ng theory. So ilalagay natin for example yung dipole approximation at kung ano pang approximation na pwede. Kasi at least yun yung kayang ma-measure sa experiment. Yeah, So totoo. yung, diba? Yung basis ng approximation is defined by kung ano talaga yung nakikita experimentally. Totoo yan. Tapos may question mark ka, syempre, yung ako naman daragdag ko, may question mark ka doon sa mga theory na hindi makakapag-predict o wala kang experiment na magagawa. Hindi mo nito may invalidate naman yung theory kasi yung syempre pwede din na sobrang advanced niya sa time niya. Talagang Actually, best example ang dami yung ng ganyan, 'di ba, na best it example yung would Einstein take equation. decades para lang mapakita siya na, uy, totoo pala yung ginagawa ni ganito. Pero isipin mo parang lumipas na ilang henerasyon na yung lumipas. Pero parang nag-boom yung topic nung na-measure siya experimentally. Yung gravitational So, ayun. century talaga. Di ba? Even yung gravitational waves, di ba? Nung na-measure yung gravitational wave, biglang big thing siya. Pero ang dami na ng, di ba yun, the first paper nung experimentally na-measure yung gravitational wave, halos 2 pages worth para lang sa author list. Oo. Grabe diba? talaga. Pero isipin mo, ganun na karami yung nag-work doon. Pero iba yung, alam mo yung, na-feel ko yung pride ng mga tao nung na-realize ng mga theories na totoo yung ginagawa natin. And then, experimentalist people will help make this happen. Parang nag-combine nag-fuse yung dalawang field na, this is magic, this is science. Astronomy, sa cosmology, ang pinakaunang basehan kapag may theory ka, kailangan na-explain mo experiment eh. Hindi na ganun ka canon o mainstream ngayon yung gagawa ka ng theory tapos anong... Oo, parang... disagree sa experiment, wala na agad. Nasa erand na tayo ngayon na kailangan may proof kung ano man yung ginagawa mo. Tsaka siguro rin in our line of work, di ba? Ano yung goal natin pag naka-publish tayo? Ano yung mas na-publish on higher impact journals? Kapag meron kang theory at meron kang experiment, pag pinagsama yan, ang taas ng impact niyan. Kapag nag-start ka lang with calculations, parang, sige, gawin natin to. Pero hindi siya ganun ka-visible. Kasi hindi mo, walang way to show na, nag-work ba talaga yan? O nagpakita lang na, o nag-plug in lang naman yan ng ganyang value. Or kapag nag-experiment ka lang, parang, okay, hindi nabubuo yung synthesis, yung kwento ng paper kung walang theoretical backing na nagmamatch. ang ganda nga. Ang ganda naman. Ang ganda ng mga papel nga na ganyan, yung talagang both theory and experiment. Oo. Kanina nung napag-usapan natin at least kung paano magkasabay dapat nagde-develop yung theory at experiment. So may alam ka ba, Cherry, na parang direct example kung saan may impact yung experimental physics sa technological advancements? Sobrang dami. So first of all, isa sa naging major technological advancement talaga is yung naging impact nung na-invent ang laser. Ayan. So, isipin niya, ikaw, Philip, since medyo nag-work ka rin with lasers, alam mo ba kung ano yung original idea, bakit ginawa ang laser? Alam ko yung theory ay yung isa si Einstein sa mga sa una na nag-develop ng theory.
Oo, yung theory. Pero nung Oo. ginawa ang laser, Yun yung kasi di ko inisip lang alam. nila, di ba, yung may Einstein coefficient Motivate. pa tayo para Base magkaroon natin. ng population inversion para Oo. makapag-lace. Pero nung ginawa yung laser, first idea was for military purposes talaga siya. Oo. So, Kailan, ang gusto, di ba, parang, kailan, ano pa to? Before 60? Cold War pa ata to. Oo, mga ganyan, ano. Okay. Around that time. So, ang idea with the laser is, di ba, ang sabi nila na pag na-achieve mo yung population version, makapag-lace ka, meron kang mataas na energy point source na pwede nilang i-direct halimbawa sa enemy ship para masira yung radar nila. Oo. So, ginawa nila na experiment yun. Na, okay, let's produce a laser. So, doon na first nagkaroon ng Ruby laser. Pero, of course, diba, napakahina pa nung output power at that time. Sabi, ay, walang silbi yan. Wala din. Wala. Masyado mahina. Pero Tigil na yan. isipin mo tigil na yan. Sayang Pero sa pera. nasa na tayo ngayon, di ba? Ano nang ginagawa ng lasers ngayon? Kapag meron kang phone, di ba, may laser dyan para may LiDAR technology ngayon para for distancing and ranging, di ba? Malayo na rin narating niya. Pero so for me, ano yung naging development for lasers nung na-invento yung nung na-formulate yung theory behind lasers, and right now kung ano na yung nagawa niya, it's not just about nasang wavelength region ka kasi bawat region ngayon meron ka ng halos lahat ng region meron ng laser for that. Tapos pati kung ano yung pulses na na-form mo, at kung yung applications na pwede niyang ma-achieve. And I think hindi nakikita ng lahat, pero halos in our everyday lives, meron tayong ginagamit na produkto ng laser. Tulad ng mga actually lahat ng mga basta nasa phone, parang nagagamit diba? natin, di ba? Basta nasa phone. Isipin mo, pag magbalik tayo sa phone, di ba? Ano na yung technology natin with the phone na yun? Bakit ang bilis-bilis na ng cellphone? Bakit, di ba, yung mga transistors na ginagamit sa phones natin is quantum mechanics na. Oo. Kasi sobrang liit. Masyado nang maliit. Isipin nyo, pati ngayon we're almost at the point na pwede na nating halos na-reach na yung limit ng Moore's Law. Diba? So, masyado nang maliit ng mga transistor. So, you need another kind of technology para ma-extend pa yung limitations ni Moore's Law. Ano nga ulit yung statement ng Moore's Law? Yung every 6 months ba? Nagdo-double yung... 2 years. 2 years. 2 years, So, every 2 years, nagdo-double yung... Delete by twice yung size ng transistors. Okay. Good luck na lang sa atin. Good luck. Diba? So, isipin mo, kailangan mag-catch up ng technology. Kasi yung nag-start tayo, ano yung size ng mga computers before, diba? Tapos, palit ng palit. Kasi, na-realize natin, okay, kaya natin mag-fabricate ng nasa around diffraction limit. And then, after that, go beyond diffraction limit. Tapos, ngayon, para mas maliit pa, kailangan yung source mo na mismo yung paliitin mo. Ayun. So, yun din. Kailangan, para maka-catch up din sa kung ano yung demands ng society ngayon. Or baka Moore's Law yung baka Moore's Law na yung nagbe-breakdown. Hindi yung parang, hindi yung kailangan yung experiment, yung mag-keep up or yung technology. Baka nag-breakdown na talaga mismo yung theory ng Moore's Law. Kasi na-reach na natin yung limit. Baka magalit. Mahirap magsabi dahil wala ako sa semicon field. Pero may mga may mga companies actually nagsasabi nila na na-reach na ni Moore's Law yung limit niya. So, para ma-extend pa yun, may mga companies na sila na yung ginawa nila ng paraan na para ma-produce yung mga transistors. Ang ginagamit na ngayon is
extreme UV para lumiit Okay. pa lalo. So, ayun. Ako ba, gusto ko lang magbahagi din kasi yung mga ganyang technology, halimbawa, yung sobrang halaga ng laser sa gravitational wave science. Tapos, since Yes. yung field nga ito, ang daming planned na gravitational wave detectors sa padating. Siyempre, in operation ay yung LIGO, Virgo at Kagra. Kaso Oo. yung main setup kasi niyan ay interferometers yung mga yan eh. So, kasi Oo, 'di ba? nagsusukat ka Very ng classic yung liliit na setup ng distansya. interferometer. Yan. Nagsusukat ka ng sobrang liliit na distansya na galing sa gravitational waves. Laser. Tapos specialized gaya yung mga kinds pa na ginagamit nila. May mga squeezed na light pa na mas alam mo yun kesa sa akin na ginagamit nila. Kasi pag di yun ang ginamit mo, siguro mas may energy na mawala ako kung ano man. So, sobrang halaga talaga niyan. Tapos yung Oo. pinaplano sa space naman, na may tatlo kang satellite na umiikot, nag-orbit kasama ng Earth. Magbabatuhan ng lasers yan eh. Oo. May nabasa akong research recently. Kasi 'di ba, ang trend ngayon ng mga countries or companies or whatever, nagpapadala lang sila ng satellite around the orbit ng Earth, 'di ba? Tapos Oh. kapag yung mga rocket ship, tapos kapag yung mga debris, naiiwan lang sila. Hindi, totoo. So, andun talaga ang daming debris lang. So, isa sa mga lines of research ngayon is paano maalis yung mga debris na yun? Oo. So, one technique is gumamit ng laser. Kasi Paano? 'di ba may What? oo, Iilawan lang kasi nila ng laser? kasi may Tulak mo momentum unti-unti? na may impart yung laser, 'di ba? Oh. May momentum ang photon. And you are in the Oh. big vacuum. Tutulak mo unti-unti. So, high energy. Nagulat talaga kasi ang gagawin mo diyan, 'pag tinira mo ng laser, ibabagoy mo lang yung trajectory niya, eh. Oo. Oo. O 'di ba dati nag-orbit ka lang around the Earth. So nabago mo ng kaunti yung trajectory niya na puwede na siyang umalis pa ng direksyon. So mababawasan yung nasa Pero region Debris. niya. yung debris napunta lang din sa sa space. Pinalayo mo lang. Kailangan wala Kasi alisin sa orbit ng Earth. kasi ang tendency niyan 'di ba, kung nagkalat lang yung mga debris around halimbawa this region, kapag magpapadala ka lagi ng rocket, lagi siyang magko-cause ng ng destruction. So, kapag Mm. tumama yung rocket diyan, puwedeng masira na or kapag may umiikot talaga na satellite, puwedeng masira rin yung halimbawa solar panels nila. So, kailangang ma-clear out din yung space. So, kung ikaw halimbawa is Problema nga active yung space. satellite ka, tapos may nakita ka na malaking debris sa path mo, ilawan mo ng laser. Parang parang Yung ano lang 'no, kung magbi-billiards ka, ilaw tapos natatalo ka sa billiards, para masira yung laro ng kalaban mo, ilawan mo ng laser yung Grabe, parang ang sci-fi nung context niya. Pero nagulat din ako nakita, sabi ko, may gano'n pala, puwede pala 'yun. Sci-fi naman lahat until maging science eh. Sa totoo lang. Yung Everything laser naman starts as eh, sci-fi. yung laser naman eh, sure yan sci-fi din yan dati kaso sobrang gamit na ngayon. Kahit ka naman mag-present ka lang, gumamit ka ng laser kasi may nagpo-point ka ng sa kung saan eh. Oo. Di ba? So, paano ba gumagana yung interdisciplinary collaboration, for example, ng theory at ng experiment at kung paano nabubuo yung mga innovative na solutions and discoveries? I think in relation din siya sa sinabi ko kanina na, siya yung nagiging bridge ng theory with the rest of the world for me. So halimbawa let's say physics wants to do a collaboration with, let's say, biology. Halimbawa, in case for me sa field ko, so I'm doing optics pero gusto ko mag-develop ng optical sensor for biological samples.
So, as an experimentalist, may idea ako kung ano yung theory. Tapos, parang ako yung gumagawa ng way para madaling magamit ng biologist yung magiging method. So, parang, Mm. yun nga, nagiging bridge talaga siya na, okay, biologist, ito yung idea. Ito yung pwede mong gawin. Tapos, pwede natin siyang i-improve ng ganito. And then, babalik ka naman with the theory, sasabihin mo na, okay, ito yung gusto mangyari ni biologist kasi gusto niya na pataasin pa yung sensitivity. So, paano ba yan? Kapag sinundan mo tong equation na to, ito yung mangyayari dyan. So, kapag ginawa mong ganito yung material, pwede mong ma-increase pa further yung sensitivity. Yung mga ganon. So, it's like Ah. it's serving as, ano talaga siya, siya yung tag-augnay ng theory at for me and other fields. Nice. So mas madaling ma-appreciate din ng society or other fields yung ginagawa ng mga physicists kapag nakikita nila na ito yung nangyayari. Totoo. So paano siya kapagawa sa paano siya magamit sa ganito, mga ganyan. Yeah, kung may experiment, 'di ba? Ikaw ba, Philip, baka gusto mo din magbahagi kasi yung ginagawa mo na nga din ngayon side by side talaga na theory at experiment. Oo. May biology pa, interdisciplinary din. So sa akin yung tingin ko, parang ano talaga siya, same din kay Cherry, way siya na mas ma-appreciate ng mas madaming tao. Kasi bilang theorist, yung ginagawa natin puro equations lang eh. Yung mga equations na yan para sa general public, wala namang meaning yung mga yan. Hindi nila ma-appreciate yan. Yeah. Hindi nila maintindihan. Tapos matatakot lang sila sa field kasi nakikita nila yung parang halimaw na Parang equation. witchcraft no? Parang, ano yung mga yan? Bakit may baliktad na triangle? Ano yung Greek letter na yan? Alam mo parang yung sinira natin ng Halloween. So kailangan mo ng mga experimentalist talaga para mapakita nila yung effects ng equation na yan. Tapos mga specialist katulad ng mga biologist para ma-appreciate yung application niya. Tama yun. Tsaka diba, yung parang reklamo ng mga generation ngayon na, hindi naman kami nagmamath sa tunay na buhay. Hindi na kami nag-physics sa tunay na buhay. Kasi ang iniisip kagad nila yung heavy equations pag sinabing physics, pag sinabing math. So, pag nakita nila na yung experimental part, technically, lahat tayo nag-experiment sa ating everyday lives, di ba? Magtimpla ka lang ng kape, di ba? It's already an experiment. Kasi ikaw, nag-experiment ako ngayon. Di ba? Ilang kutsara ba ng kape yung ilalagay ko para ma-optimize ko yung lasa ng kape ko. Yung mga ganon. It's already an experiment. Pero hindi siya na-appreciate ng mga tao kasi iniisip nila na physics, ano yan? Nakakatakot yan. Iniisip kagad nila yung high level. Pero kung nakikita nila yung appreciation na sa tiny things that you do in your everyday life, may experiment, may physics doon. At nagagawa mo na kagad yung experimental part, I think mas ma-appreciate ng mga tao ang physics. Tama. Malaking tulong talaga yung experiment dyan. Dadalhin ko lang tayo sa mga fundamental stuff kasi ito, alam niyo naman, mahilig talaga ako sa ganito. Alam mo, gusto banggitin yung Einstein equation kasi kapag publiko na yung kausap ko, hindi mo mababanggit yung Einstein equation, panakot lang yan. Mababanggit experiments, yung light bending, yung precession ng perihelion ng Mercury. Kung paano mo nalaman na nandun yung Mercury at Venus, ano yan, experiment yung mga yan eh. Pati yung, ano pa ba, yung gravitational waves, yung mga ganyan. Schrödinger equation, yung spectrum ng atom ang tingnan mo kasi ito yung mga talagang makikita. Una, ang ganda pa niyan kasi bawat molecules at atom, di ba, may kanya-kanyang fingerprints. So, ganun maganda ma-appreciate yung quantum mechanics. Sige, so yun lang muna yung ating discussion for today. Tapos, next week, abangan ninyo yung official na pag-join ni Cherry sa ating team. Kasama pa din, at
may isa pang other Pinoy physicist na permanent na magiging regular member din ng team. And next week abangan nyo yung episode next week para mas malaman kung ano yung mga ginagawa nilang dalawa. Yes. Thank you for having me. Thank you.